Yo, sa mga ka-event, another day, another video na naman tayo ngayon. And ngayon, hindi muna event ulit. So, patuloy ulit tayo na magbibigay ng kaalaman sa paggamit ng mini pearl. So, disclaimer lang muna, hindi po tayo eksperto dito, okay? Hanggang ngayon, kahit ako, may mga tinutuklas pa rin mga bagay-bagay sa paggamit ng mini pearl. Actually, kaya nga hindi ako nag-upgrade pa. No? So, kasi alam ko sa sarili ko, marami pa akong kailangan matutunan dito sa paggamit ng mini pearl. So, itong mga sinishare ko is, basic lang to para sa iba. So, kung alam nyo na, edi okay. Kung hindi naman, sana makatulong sa inyo. So, huwag na natin patagalin. Let's go! Alright guys, so ito, sinetup ko na yung mini pearl natin. And meron tayong dalawang klase ng ilaw dito na pagaganahin. Isang amber and isang RGB. So, yung topic natin ngayon, or for today's video, sasagutin natin yung isang tanong sa comment section sa ating channel. So, ang tanong niya is, paano magbura ng mga nakapatch na fixture? Alright? So, ito yung mga nakapatch na, or dito nakalagay, yung mga fixtures natin. So, meron akong nakapatch dito na dalawa and papakita ko kung paano magbura. So, of course, this one applies to all the fixtures, whether LED par yan or moving head yan. Okay? Or kung ano man, no? Kung ano man yung ilaw na pinatch nyo dito sa mini pearl. Alright? So, pakita ko muna sa inyo na nakapatch yung amber natin. So, nakapatch siya dito sa number 1. Okay? So, kita naman, no? Umiilaw. Okay? And then, po-position ko siya. So, pasensya na kung medyo nakakasilaw kasi gusto kong mapakita na umiilaw talaga yung parled. So, ito. Ito yung amber and then ito naman yung RGB. So, po-position ko na lang siya. Sige. Ayan. So, umilaw. Okay? So, pinapakita ko lang dito na merong nakapatch. Alright? So, tanggalin ko. Clear ko muna siya. Pindutin ko naman yung pangalawa, yung RGB. Ayan. So, kita naman, no? Umiilaw. Try nga. Ayan, umiilaw. Kita naman, no? So, ito yung pangalawang nakapatch. And then, position or locate. Ayan. So, umilaw naman siya. Alright? So, malinaw, no? So, clear ko. And then, pagsabayin ko. 1, or amber. 2, RGB. And then, locate or position natin. Ayan. So, umilaw sila ng sabay. Alright? So, pinapakita ko dito na may nakapatch. Alright? So, titigan yung dalawang ilaw na yan. So, ibig sabihin may laman and then the rest walang laman. Okay? So, walang mga ilaw yan. Wala. Pag pinrest natin, walang ilaw yan. So, walang nakapatch. Hanggang dito lang. So, dito lang inilagay ko, no? Hindi na natin kailangan punuin yan. Dahil papakita ko lang naman kung paano mag-delete ng nakapatch na fixture. Alright? So, simulan na natin. Alright, so ayan. So, nilapit ko lang yung stand natin. Sana makita. Kita naman, no? 1, 2. Alright, so kung paano mag-delete ng fixtures. Kasi yung previous video, ang tinuro ko is mag-delete ng playback, no? Mag-delete ng mga program dito. Okay? So, pindutin natin yung patch button. Ayan, pasensya na sa video, ha? Ayan. Medyo makalog. Patch. And then, delete. Ito, delete. Okay? So, tignan natin yung nakalagay sa screen. Okay? So, delete by line A or hit fixtures to delete. Okay? Hit fixture. So, ito yung i-delete natin. Ayan. So, i-delete natin yung fixture. For example, i-delete natin yung amber. Okay? And then, tignan ulit yung screen. May tanong. Okay? Delete amber 6 channel. Yun kasi yung pangalan ng personality. So, kung gusto daw i-delete, i-press yung enter. So, ito yung enter. Enter. Okay? And then, pwede ko nang tanggalin yan. So, kung titignan natin, pag pinindot ko, yung amber natin, wala nang ilaw. Okay? Yung RGB, nandyan pa. Ayan, umiilaw. Okay? So, delete natin yung RGB. Okay? Para matandaan. So, patch. Patch. Tapos, delete.
Okay, hit the fixture to delete. Ayan, hit the fixture to delete. So, ang i-hit natin or ang pipiliin natin yung RGB. Ayan. May tanong ulit sa screen. Okay? Delete par 8 channel. Yan kasi yung pangalan ng personality. So, wag masanay kasi pwedeng iba yung personality nung sa inyo. So, yan lang kasi yung personality yung ginagamit ko or yung pangalan ng personality para sa RGB ko. So, press enter kasi yes. Okay? Kasi i-delete ko siya permanently. Okay? So, check natin. Tanggalin natin to. So, dapat hindi na iilaw yan. So, yung amber, hindi umilaw, wala. So, yung RGB, hindi umilaw. O, wala na. So, ganun lang yung pag-delete ng fixture. Kung meron kayong gustong tanggalin na nakapatch na ilaw o na fixture sa mini pearl nyo. Alright? Ayun, so, nakita nyo na kung paano natin pinaprocess yung pag-delete ng mga fixtures, alright, dun sa controller natin, which is yung mini pearl. So, again, parehas lang yan dun sa isang klase ng mini pearl. Basta mini pearl 1024, parehas lang ng process yan. So, ulitin ko, alright, so pwedeng magkakaiba ng button, alright, pero hindi naman ano yon, hindi problema yon. So, hanapin nyo lang yung button na sinasabi ko. And then, ganun din yung process nun. Ganun lang rin yung lalabas sa screen. Okay? So, lilinawin ko lang, no, para dun sa mga baguhan. Pag sinabi nating fixture, yun yung ilaw na ginagamit natin. So, pwedeng moving head, pwedeng LED par, pwedeng atomic, alright? O kaya yung mga stormy, or LED bar. Basta kailangan ng personality, basta kailangan ng i-patch. Alright? Basta DMX compatible na pwedeng i-patch dun sa mini pearl natin, pwede nating tawaging fixture yon or fixture talaga yung tawag doon. Kasi sa mga ordinary DMX, dun sa mga 512, sa 384, ang tawag sa kanya ay scanner. Kung parehas tayo ng nakikita, no? Pero scanner talaga siya. So, kahit saan naman, napansin ko, dun sa mga malilit na DMX or mga medyo mabababang klaseng DMX ay scanner or scan yung makikita nyo sa gilid. Okay? So, same lang yon. So, huwag kayong malilito doon. Scanner para dun sa mga DMX na yon, and then fixture naman, no? Para dito sa mga mini pearl pataas. So, upgraded na. So, nag-level up na tayo dito. Alright? So, ayun. So, sana maraming natutunan dun sa mga previous videos at dito sa video na to, at sana nasagot ko yung tanong ni sir. Sana nanonood ka pa ng video. Hindi ko talaga ma-check na kung subscriber ka or nag-comment ka lang, pero ayun, so sana makatulong kung naka-follow ka. Alright, and then naman sa iba, sa makakita nito, pa-like and share na lang rin and pa-subscribe para maka-follow kayo, makita nyo yung ibang tutorial natin pagdating dito. Pero hindi lang to sa mini pearl, okay? Hindi lang to sa mini pearl. So lahat ng pwede nating i-share, gagawin natin basta may oras. Pasensya na, medyo nagigipit lagi ng oras. Ayun, so maraming salamat mga kaiben sa pagsama sa video na to. Maraming salamat sa mga new subscriber natin. So shoutout ko kayo dyan. So sa ngayon, in general muna, shoutout sa inyong lahat. Okay? Para sa inyong lahat tong shoutout na to. Okay? So see you again on the next tutorial. Bye-bye!